Good day mga Lods. So ngayon ang ating pag-uusapan sa video natin ito ay ang ating Game 1 prediction sa pagitan ng San Miguel Bearmen versus Magnolia Chicken Templados PBE Commissioner's Cup Finals. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay baka pwede makahingi ng likes, share and subscribe. Maraming salamat in advance. So maaga namang naidespatsa ng San Miguel Bearmen ang Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang semifinal series nang mawalis nga nila ito sa 3-0. Samantala itong Magnolia Chicken Templados versus Phoenix Super LPG ay maabot pa sa Game 4, ngunit panalo pa rin dito ang Magnolia. 3-1 ang naging score sa kanilang series. Ngayon ang San Miguel Bearmen at saka Magnolia Chicken Templados ang maghaharap sa PBE Finals. Sa katunayan nagkaroon na nga ng press conference ang PBE kasama si PBE Commissioner Willie Marshall regarding sa PBE Finals ng dalawang kupunang ito. So itong si Coach Chito Victolero ay veterano na nga ito dito sa Magnolia Chicken Templados at ilang beses na nga silang nakakapasok sa finals at nagkampiyon na rin ito. Samantalang kanyang katunggali na si Coach George Gallant ay first time o first ever PBE Finals appearance niya sa San Miguel Bearmen bilang head coach. At ngayon natin din pag-uusapan itong comparison ng mga player na maglalaban-laban na magkabilang kupunan. At ayon naman dito sa report ng Inquirer.net, Magnolia will deal with San Miguel Little Big Man duo in PBE Finals duel. Ngayon ang tinutukoy dito ng Inquirer.net ay itong si Junmar Fajardo at ang import ng San Miguel Bearmen na si Benny Boatwright. So ito ngayon ang nagiging puzzle para kay Coach Chito Victolero kung paano nga lilimitahan ang dalawang big man na ito. Itong si Benny Boatwright ay nag-average ito ng 29 points, 11.3 rebounds, 2.67 assists at 0.3 steals sa tatlong laro sa semifinals kalaban ng Barangay Ginebra San Miguel. Samantalang itong si Junmar Fajardo ay mayroong 15.3 points, 11 rebounds, 3.7 blocks, 1.3 assists at mayroon siyang 1 steals per game. Ngayon unahin natin itong si Junmar Fajardo. So sino dito ang pwede bumantay para kay Junmar Fajardo sa Magnolia Chicken Templados? So tatlo ditong big man, itong si James Lapot, itong si Ian Sanggalang at ang veteranong si Rafi Ribes. So ito mga lods ang nakikita natin na maaaring bumantay dito kay Junmar Fajardo. So itong si Ian Sanggalang, hindi lang ito sa opensiba, mayroon din itong depensa, kaya pwede itong bumantay dito kay Junmar Fajardo. At itong promising big man ng Magnolia na si James Lapot ay makakatulong din. At bukod dito, naipapasok din ni Coach Chito Victolero ang kanyang veteran big man na si Rafi Ribes. So ito nga mga lods, yung tatlo na yun ang nakikita natin na maaaring ang ilagay nitong si Coach Chito Victolero bilang magbabantay nga dito kay Junmar Fajardo. So ngayon, kung itong tatlo, si Junmar Fajardo nga ang babantayan, paano naman itong si Benny Boatwright? So maaaring nga dyan mga lods, dalawa sa big man din ang papagsasamahin ni Coach Chito Victolero para mapigilan nga itong big man duo ng San Miguel Bearmen. So para naman dito sa Magnolia, ayon dito sa report ng Inquirer.net, Magnolia PBE title bid leans on how Tyler Bay performs ayon kay Jonas Terrado. So dito naman mga lods sa Magnolia, ayon dyan sa report, nakasalalay dito kay Tyler Bay. Yung magiging performance ni Tyler Bay dito sa PBE Finals, yung kapalaran nitong Magnolia Chicken Templados. So itong si Tyler Bay ngayon nga mga lods ay nag-average ito ng 21.5 points, 13.5 rebounds, mayroon siyang 2.25 assists at mayroon siyang 1.75 steals. So ganito katindi itong si Tyler Bay para dito sa Magnolia Chicken Templados. So sino ang pwede bumantay dito kay Tyler Bay dito sa San Miguel Bearmen? So maaari itong si CJ Perez ang magbantay dito. Maaari naman bantayan din ito ni Junmar Fajardo o maging import to import ang maging labanan. So magandang ang match up ang makikita natin dito kung import to import ang maging babantayan sa laban na ito. At itong si Tyler B, masusubukan nga ito kung ang import ang magbabantay sa kanya. So dito naman sa labanan naman ng point guard dito kay
Chris Ross naman at saka dito kay Gio Halalon. So pagdating dito kay Chris Ross, alam naman natin veterano na nga ito, katilang championship na nga ang napaglaruan nitong si Chris Ross sa San Miguel Bearmen dahil kasama ito sa Death 5 ng San Miguel Bearmen. Samantala itong si Gio Halalon naman ng Magnolia Chicken Templados ay magaling din ito dumipinsa at mayroon opensiba din ito, kaya kailangan din itong bantayan ng San Miguel Bearmen dahil anytime pwede nga ito pumutok. At itong sa San Miguel naman kasama rin itong si CJ Perez. So itong si CJ Perez, alam naman natin na slasher nga ito at defender din. So sino-sino naman ang pwede bumantay dito kay CJ Perez? So nandyan naman si Paul Lee, maaari rin si Mark Baroka, at maaari din yung import ang pwede talaga dito kay CJ Perez dahil nga BPC candidates nga rin ito si CJ Perez, so ganun katindi. At dito naman sa San Miguel Bearmen mayroon pa rin silang Marcio Lasater. So kahit sabihin natin na medyo hindi na ganun katindi ang Marcio Lasater na mapapanood natin ngayon, at wag lang iwanan ng Magnolia Chicken Templados dahil naging best player nga rin ito dito sa semifinals kalaban ng Barangay Ginebra San Miguel. So matindi rin itong si Marcio Lasater. So dito naman sa Magnolia, itong si Mark Baroka. So si Mark Baroka nga ang naging best player itong kalaban sa Game 4 kalaban nga itong Phoenix Super LPG, kung saan itong si Mark Baroka ay umiscore nga ito ng 21 points. So ganun katindi. At ito namang si Paul Lee, isa rin sa magiging treat para sa San Miguel Bearmen dahil naman sa kanyang outside shooting. So alam naman natin si Paul Lee pwede tumira nga ito kahit sa labas ng lugo pa nga. At ayon nga kay Coach Chito Victolero, ang pahayag niya sa spin.ph, Victolero on SMB, det 5 nga nahihirapan na kami, det 15 pa kaya. So itong sinasabi ni Coach Chito Victolero, ito nga kasi ang sinabi nitong si Coach George Gallen, there is no death 5, there is death 15. So ngayon, alam na natin ang tinutukoy nitong si Coach George Gallen na ang kanyang death 15 ay ang kabuang team niya ng San Miguel Bearmen. So totoo naman kasi ito mga lord sa tingin natin dahil kahit sino nga ang mahugutin nitong si Coach George Gallen at paglaruin niya sa loob ng court ay nagbibigay sa kanya ng magandang contribution, maging opensiba man ito o depensa. Kaya ganito katindi itong SMB na tinutukoy nitong kanyang coach na si Coach George Gallen. So dito sa Magnolia Chicken Templados, pagdating dito sa bench nila ay itong si Calvin Abueva. So anytime itong si Calvin Abueva ay nakakapagbigay nga ng magandang ambag dito sa Magnolia pagdating sa opensiba, at may depensa rin itong si Calvin Abueva. Pwede nga rin ito maging import stopper or dito kay Junmar Fajardo. So depende sa magiging role niya ngayon sa PBA Finals. Pagdating dito naman sa San Miguel Bearmen, itong San Miguel Bearmen mga lords, masasabi natin na malalim nga talaga ang kanilang bench player. Mantakin man naman natin, bench player pa lang nila, mayroon na silang Jericho Cruz. Jericho Cruz anytime nagiging best player nga ito galing sa bench ng San Miguel Bearmen. So ganito katindi itong San Miguel Bearmen pagdating dito sa bench player nila. Dagdagan pa ng bagong acquired nila galing sa trade itong si Don Troliano. So itong si Don Troliano, alam naman natin magaling din itong dumipinsa. At anytime din nakapag-ambag din ito pagdating dito sa opensiba ng San Miguel Bearmen. Kaya itong San Miguel Bearmen lalo pang naging mapanganib sa pagpasok nitong si Don Troliano dito sa kupunan. At isa pa dito, itong bagong recruit din galing naman sa Converge na si Jeron Ting. Pagamat galing to sa injury ay nakakapagbigay din ito ng quality minutes ay para dito sa San Miguel Bearmen. So para sa akin mga lords, makukuha ng San Miguel Bearmen itong Game 1 ng PBA Finals. So kayo mga lords, iwan nyo lang dyan sa baba kung sino sa tingin nyo ang mananalo dito sa Game 1 ng PBA Finals.